Love Lines. Love Lines. Ilang taon na po si Ma'am Estela? Matanda na po, 69 na po. Wow! Oh, 69. Yan talaga yung paborito kong number eh. 69 na, nagbabaka sakali pa rin. Oo. Ay, di po ba sumali na po kayo sa Wanted Sweetheart last month? Sumali po, hindi naman po ako napasalang. Ah, hindi pa. Ah, okay. 69 years Oo. old. Oo. Hindi naman halata na 69. Akala ko nga mga 45. Nasa Italy, no? Saan po kayo sa Italy ngayon, ma'am? Yung Milan. Milan, Italy. Ano pong pinagkakabalahan mo po dyan? Ako po ay nag-summer job lang ng 3 months. Mm-mm. Sa totoo po, hindi na ako nag-work dahil nagpipensyon na ako. Aha. Dyan sa Italy mismo. Pensionin. Oh, kasi senior na rin, no? Opo. Mm-mm. Nung pong ako ay nag-age 67, automatic, pension na ako. Aha. So, ano po, nagsa-summer job na lang po kayo para malibang, no? Pag may time? Yeah, para libangan. Okay, sige. Ay, kwento niyo po sa amin. May naging asawa po kayo dito sa Pilipinas? May naging asawa po since na ako po lang ay 19 years old. Mhm. Pero hindi ko po love yung aking asawa dahil bata pa po ako, bata pa. Gusto ko pang ako'y magkaroon pa ng ibang karanasan. Ah, siyempre, no? Eh, kung ako po ay masunuring anak, sinunod ko po yung aking mga magulang. Nagpakasal po ako sa aking Sila may gusto doon sa lalaki, magiging asawa mo. Niligawan po niya yung mga magulang ko at saka yung mga tito ko. Okay, oo. Nakilala po namin siya ng July. May. May kami kinasal. Nakilala ko lang siya isang buwan. Tapos pinakasal na agad kami ng magulang ko. Mhm. Umiiyak po dahil hindi ko po gusto, may boyfriend ako nung that time. Ah, okay. Pero hindi na po kayo nag-aaral that time. 19 years old po kayo. Hindi na po, dahil ang mami ko po ay balo. Nabalo po siya nung kami pinagbubuntis, may kakambal po ako. Nag-aral na lang po ako ng dressmaking sa Batangas. Di nakagraduate naman po ako, nagtayo po ako ng shop. Ayos po yung aking shop, meron din akong maliit na tatahian na 20 person ang nananahi sa aking shop. Ilang taon po kayo? 19 pa lang that time, ha? 19 lang po. 20 years old, nagkaroon na po ako ng isang anak. Ah, okay. Tapos, that time, di nasundan pa po, naging 3 ang aking anak. Di humirap na po ng humirap ang buhay dahil yung pong aking asawa, ayaw pong magtrabaho. Oh, baka ho ginusto lang din po kayo. Kasi yun nga, may shop po kayo, di ba? Nung po naman ako ay nagka-shop, noong ako po ay may mga anak na dahil hindi ko nga po alam kung anong aking gagawin para makaano sa aking mga anak, makasupport. Pero nung panahon na bagong kasal pa lang po kayo, ano pong trabaho nito ni Sir? Ay pa-extra lang po sa tricycle. Oh, okay. Hindi po siya ng sariling tricycle, pero hindi po siya nagdadrive, ay pinadadala pa po niya sa ibang tao. Magkano lang po sa kanya? 80 Kaya po. ang ibig ko pong sabihin ay ang nangyari po, isang kahig, isang tuka. Hindi po yun ang gusto kong buhay. Kaya umalis po ako ng Pinas. 3 po yung anak ninyo that time. Nung iniwan ko po yung aking bunso, halos ay 3.5 years lang. Siya nagbabantay sa anak ninyo? 1990 po ako umuwi. Na ako umalis. Bali, iniwan mo sa kanya. Sinabi mo na. Kaya po, dus po sa asawa ko. Tapos kumuha po ako ng babysitter na susunduan para mag-alaga sa anak ko. Ano po ba ginagawa niya? Kasi wala naman po. Ba't kumuha pa ko kayo ng babysitter? Ay, tamad nga po eh.
Saan po ba kayo nakatira the time nasa parents po ninyo, nasa parents niya? Wala po, nangumupahan po kami. Okay. Nangumupahan po kami, di pinaladala. Ako po, maswerte naman po, pagka ako po ay tourist, nung ako pumunta dito ng Italy. 1990? 1990, tourist po. Ako, nag-tourist po ako, mag-isa lang ako. Kasama ko po lang ay si Lord. Hanggang ngayon si Lord lang ang kasama ko. Pero ano po talaga target po ninyo na dyan kayo pupunta? Pangarap po ninyo na dyan kayo pupunta? Dahil may kaibigan po ako dito, sabi po niya, nagtatawagan po ako, kami nung kaibigan ko, sabi po niya, kung gusto mo, dalian mo ang pagpunta mo dito at mayroong isang pamilya, mayaman, naghahanap ng katulong. Ay di nung pagdating ko nga po, 1 week lang akong nagpahinga, sabak na sa trabaho. Di nakatrabaho agad ako. Di monthly, may naibigay na akong sa aking mga anak. Yung po ay 3 years na ganon. Tapos nung after po ng 3 years, that time wala po tayong cellular, wala pa po tayong cellphone. Sa sulat lang po, every week may dumarating po sa akin sulat galing sa asawa ko. Pero nung panahon na yun, di po ba sabi mo nagtatawagan kayo ng kaibigan mo? Ano po yun, long distance? Opo. Talaga pong nagastos ako para matawagan ko yung kaibigan kong nandito na sa Italy. Dahil ako nga po ay talagang decide ng dahil nababalita ko po yung mga kitaan dito sa Italy. Eh di ganun nga po ang nangyari. Nag-abroad ako, di nakakakuha nga ng trabaho. Every end of month may napadala akong pera. On that time, that is 60,000 pesos. Di okay na lang, okay sa kanila. Babayad ng bahay, yung pagkain nila, yung mga gamit sa school. Pero ang hindi ko po nagustuhan, kinuwento ko po yung aking trabaho dito. Early in the morning, gigising ako, paalmusalin ko yung 2 bata dahil may anak pong 2 bata yung aking employer. Ihahatid sa school, pagbalik ko ng bahay, maglilinis, lahat ay gagawin ko, ako magluluto, ako ang lahat, basta't ako po lahat. Ako po ay may rest na 2 hours, 2 to 4 rest hour ko. Di kinukwento ko yun sa sulat. Sumusulat. At half day ng Huwebes, day off ko, at saka whole day ng Linggo, day off. Tuwi pong susulat yung asawa ko, ang sinasabi po niya, kung meron ka sanang makikitang 2 hours dun sa iyong rest hour na part-time, part-time ka para madagdagan yung sweldo mo. Bastos. Kung yung day off, kung pwede, maghanap ka rin ng part-time para lumaki ang iyong sweldo. Sabi niya. Sabi po ng asawa ko, diyan po ako napaiyak. Ngayon po, hanggat ngayon po maalaala ko, hindi po pagmamahal ang kanyang Inaccept ko po siya kahit hindi ko po gusto. Dahil sa pagsunod sa aking mga magulang, dapat naman po magpakita siya ng kaunting pagmamahalaan. Kaunti. Yun lang naman po. Dapat po sasabihin niya, mag-iingat ka dyan, baka magkasakit ka, nag-iisa ka dyan. Wala po. Nutusan ka pa na mag-part-time. Opo. Talaga po that time, tinapos ko na po ang relasyon ko sa kanya. Ako po, naawa po sa akin yung aking employer. Pinatawag po niya ako ng long distance sa Pilipinas. Mag-usap kayo ng iyong asawa at tapusin mo na yung asawa mo dyan ay hindi kanya mahal. Ang gusto lang niya sa iyo ay pera. Di yun nga po ang nangyari. Ikinuwang ko na doon sa aking anak na panganay yung remittance ko. Ilang taon na po yung anak po ninyong panganay nung nakipaghiwalay ka na? Ano na po high school na. Ay di, ganun na nga po ang nangyari. Tapos ay di, binabantaan po niya ako na hindi ka pwedeng umuwi ng Pilipinas, papatayin kita, ganun-ganun. Kaya nga po, sinasal po yung aking panganay at yung aking pangalawa. Ang pangalawa ko po lalaki, 3 po ang aking anak. Panganay ko po babae, tapos lalaki, babae. Sinasal po yung 2,
Yung panganay at yung pangalawa, hindi po ako nakauwi. Mm. Binabantaan nga po ako daw po ipapatayin niya. Noong pong ikakasal na, yung aking bunso, sabi ko, nag-decide po ako sa patayin mo ako hindi. Ito last ng anak natin na mag-aasawa, uuwi ako at uuwi. So kahit na matagal na ang panahon na ang anak po ninyo, Hanggang po sa kanyang kamatayan, ay talaga pong may banta siya. Pero yung pong aking anak na panganay, nasa Amerika po siya. On that time. Sabi po niya sa akin, Mami, wag kang mag-alala. At ako'y nakipag-usap na sa mga pulis na doon, sa time ng kasal ng bunso natin, merong pulis na nakaabang pero hindi naka-uniform. Kung umaksyon po si tatay nang hindi maganda, may dadampot po agad sa kanya. Yun po, umuwi po ako. Dahil katapusan ko na pong anak na mag-aasawa, hindi ko pa rin po makikita. Yung po nakauwi po ako, matibasay po naman ang kasal, ayos naman po. Hindi siya gumawa ng kung ano-ano. Nung makita ka... Hindi po dahil nga po binabalaan na nila, tatay, may mangyayari sa inyo pag kayo gumawa ng masamang aksyon. Pati po yung aking anak na lalaki, ganun din po ang sabi sa kanya. Dahil ang nag-asawa na nga po yung aking panganay, yung aking pangalawa, nung mag-aasawa yung aking bunso, hindi na po ako pumayag na hindi ako uuwi. Talagang umuwi po ba ako. Tapos yun po, di wala naman po anong masamang nangyari. Tapos nagbalik na po muli ako dito sa Italy. Mas matagal na po ang buhay ko dito sa Italy kaysa Pilipinas dahil kahit po nung siya'y namatay, hindi din po ako umuwi. Namatay na siya. Namatay na po 4 years ago na po. Ay di yun po, kaya po sabi ko, time na maghanap ako ng aking companion. Kung meron po. May makakasama ka pa. Siyempre, dyan po, ilang taon po kayo nung naghiwalay kayo, 1990? Hindi po, maghiwalay po kami, that is 1995 na, ganoon. Okay. Pero nagka-boyfriend po ako, German Tedesco. 5 years kung boyfriend, that 1915. 2015. 2004. 2014. 2004 po, naging boyfriend ko yung yun. German. Tapos, nag-in po kami 5 years. Ay, ang gusto po niya, mag-stay na ako sa kanya at pakakasalan niya ako. Pero on that time, ako po ay nagpapagawa ng bahay. Sabi ko, ito ang aking dream bago ako umalis ng Pilipinas, magpapagawa ako ng family house. Pinili ko po ang pamilya ko. Iniwan ko po yung aking boyfriend. Sa ngayon, nag-iisa lang, friend-friend na lang. Pero yung asawa po ninyo na yun, ma'am, bago siya namatay, may naging asawa po ba siya? Kalibin? Wala pong makakagusto sa kanya. Tamad po ay pong magtrabaho. Paano siya nabubuhay? Kasi wala na. Pinaalis mo na. Kung ako ay nandun, ako po lagi ang naghahanap buhay. Ay, nung pong ako'y nawala na, yung nagkasakit na, gano'n na. Nung may asawa na pong lahat ang aking mga anak, kinupok po siya nung aking anak na lalaki. Yun po ang nag-ano sa kanya. Kaya nakasurvive po siya. Pero ako po talagang kahit siya nung namatay, hindi po ako umuwi. Pero ikaw, may sama ka pa ng loob sa kanya o ipinasa Diyos mo na lang din? Wala na po yun. Ako po, ang ugali ko po, pag ako po yung nagalit, lumipas na yung kaya ko pong magpatawad. Pero hindi ko na siya gustong makita. Pinatawad ko siya dahil sabi ni Lord, magpatawad ka, tikay, magpapalain.
Tsaka para may peace of mind ka na rin kasi kung bigat yung dala mo, yung sama Ay, ng loob. wala po. Oo. Sa puso ko po, wala na po akong bigat. Yun nga po, at sabi ko po nga po sa aking mga anak, gusto niyo umuwi ako? Mm. Patay na naman hindi na naman niya ako kayang patay na siya. Sabi naman po ng aking mga anak, okay na mami, kaya na naming anuhin itong tatay at Mm. Ang pinag-aalala po nila, yung mga kapatid noong asawa ko. Mhm. Pero sila po ba, yung mga kapatid nun, okay naman sa inyo o may sama din ng loob? Ngayon po, okay po ngayon. Ngayon po, okay. Nung pong last na umuwi ako, nagkikita-kita kami, okay po. Mhm. Naintindihan nila na hindi ako yung may problema. Yung kapatid nila ang may problema. Mhm. Now, may balak po kayo mag-for good dito sa Pilipinas o dyan na lang din po kayo? For good po sa Pilipinas ang gusto ko dahil nandun siyempre po ng pamilya ko. Pero kung makakakita po ako ng Italiano sa akin, ay dito po pag ganun. May bahay naman po akong sarili sa Pilipinas. Mhm. Yung mga anak po niyo stable na rin. May mga ilang taon na rin sila. Nasa 40-50 na rin, no? Stable na po. May ako po ay may akong pitong lalaki. Mhm. So nakapagbakasyon naman po kayo dito. Kailan po yung last mong bakasyon, ma'am? Last 3 months lang po. Kaya lang po ako bumalik dito, tumawag nga itong employer kong ito, na ito po ay ang ding summer job last year. Tumawag po siya, ako po yung nasa Pinas, sabi niya, kung gusto mo ay umuwi ka at ikaw uli ang mag-summer job. Doon lang po ako dumating June 24, June 26, nag-start ako ng summer job. So ngayon, kakapahinga mo lang po pala ngayon, no? Nandito pa po, ang tapos ko pa po dito ay sa Martes pa. Dahil 3 months na summer job. After that, uwi na naman kayo ng Pilipinas? Mga next year na lang po, magpahinga muna. Pero dyan, pag tulad po niyan, wala na po kayong trabaho. Saan po kayo nakastay? May bahay po ba kayo dyan? May mga kaibigan po akong Ang dami naman po ditong boarding house na Okay. At least Dahil yung bahay ko ay, kung ang akin pong anak ay construction. Di ba lang hindi ko naman po nilagyan ng for sale. May nakagusto, nabilhin yung aking bahay. Tumubo naman po, binenta ko. Dyan sa Italy? Sa Pinas po. Sa Pinas. Dahil yung aking anak ay construction. Ngayon po, by next month, umpisa na uli yung bagong bahay. Ang ginagawa ko na lang po, build and sale. Mas maganda. Engineer po ba? Architect yung anak po ninyo? Po yung aking anak na lalaki. Po? Engineer po yung aking anak na lalaki. Ayun, yun talaga yung linyada niya, no? Gumawa ng bahay. At least pwede niya ibenta. Laking tubo, Halos kalahati po ba? Sabi, nung itinawag po sa akin, Mami, ganito po ang presyo, ibibigay na natin. Sige. Yun po kasama ang mga laman. Fully furnished kasama na. ng lahat, ang furniture, lahat. Di maganda. No? Kasi kung wala namang nakatira, di po ba? Oo nga po. Kasi, October, umpisa na uli dahil nang lumabas na daw po yung building permit. So, ang hirap pong kuhanin, ang tagal kuhanin ng mga building permit na iyan. May ganun. Kasi po, mahirap. Oo, mahirap. Kung may padulas, mabilis So, lumabas na yung mga papers na kailangan, kaya next month, mag-i-start na ng work. So, doon po sa patuloy yun, may naghihintay na rin na gustong bumili. Kaya di yung pong ginagawa ko, build and sale. Maganda. Kasi bibihira ka lang naman dito sa Pilipinas at kung makahanap ka na ng Italiano ngayon, wala na. Diyan ka na. Kung uwi ka po, may mga anak ka naman po dito sa Pilipinas na pwede mo pagstihan. Opo, yung pong anak nung aking, yung pong
anak kong lalaki, yun po ang katabi ng bahay ko. Malaki po ang bahay niya. Sabi niya sa akin, Mami, kung ikaw man ay uuwi kahit ngayon, di wala pa, hindi pa yari yung bahay mo. Meron po akong guest room dito sa baba, sa iyo yun. Yun, wala pong problema. Hindi naman pala. So maswerte yung mahanap mo ngayon, no? Sige. Pero Ako po maswerte sa trabaho, pero hindi po ako maswerte sa sa lab. baka ngayon po, pag makahanap po tayo, hanapan kita. Mga ilang taon po ba gusto mo? Si edad mo yan, 69? Hindi naman halatang 69, ha? Ka-level ko, kahit mas bata ng 2 taon, okay na rin. Mga 70, mga ganon, 68 to 70 o 67 or what? Huwag naman po yung napakabata. Baka... Okay. Pero dapat wala din pong mga obligasyon na tulad mo. Enjoy na lang, no? Katulad ko po ako, wala na po ako sa totoo lang. Kaya lang po kinuha ko itong summer job. Pinakausapan ako ng employer ko dahil kilala na nga ako nung matanda at ako din ang nag-summer job noong last year. Sige. Saka isa lang naman po matandang inaalagaan, napakagaan. Napakagaan, paalmusalin mo, bibisan mo. Siya nakaupo na kayo, nanood ng TV. Andyan pa ho kayo ngayon? Sa Martis pa po ang aming baba, sa Milan. Ito po ay isang isla. Isla ang aming pinag-aanuhan. Napakaganda lugar. Sige po. Bakit makakasyo na nung amo ko? Matagal na rin po kayo nagpa-line up dito. Yung nga lang po, wala ho kami maibibigay na ka-match po ninyo kasi bibihira din pong mga may nagpa-line up ng ganun, no? Ganong edad ng lalaki. Hindi ko naman po, araw-araw po ako nanonood ng program mong Aunay, natatawa na lang ako. Kasi yung mga lalaki, yung mga lalaki po kasi maraming ng mga nagpapa-line up, mga edad ng lalaki 20, 30. No? Pero yung mga babae po kasi, maraming mga nagpapa-line up 40, 50, 60. Ganun. Meron din po nakita na edad ko na, ang gusto ng may bata, ang babae. Oo, merong ganun, no? Merong ganun na, opo, kita ko. Gusto nila bata yung babae kaysa sa kanila. Pero alam mo ma'am, pag ganyang pensyonada ka tapos nasa Italy pa, marami talaga niyan. Tulad po noon kay Sir... sino nga po yun, manager? Sa US din, na magpo-for good. Si Sir Danilo, napanood po ninyo yun? Parang nasa 60. Oo, yun. Hanggang ngayon, marami pa rin gustong makipag-usap doon kay Sir Danilo, ha? Kasi alam po nila, may pension na rin, magpo-for good na rin sa Pinas. Po, manager? Oo. Ako po, may sarili akong bahay. Kung ako may makukuhang partner, bibili kami ng sasakyan. Mag-giro-giro na lang kami. Giro-giro. Gagala-gala na lang. Buhay na. Wala po akong pakisang anak. Hindi isa lang ako sa bahay. Wala pong mga nagre-rito-rito sa inyo, ma'am? Kunyari, mga close friend mo, family mo. Yung... Marami po sa akin nagre-request dito sa Facebook. Natatakot po ako dahil ang iba ina-accept ko. Minsan po naman ay mga scammer. Pag ilang message ka na, di pasasakayin ka muna ng pasasakayin sa mga message. Nanghihingi ng pera. Ibinablock. Tama. Yun po talaga yun, no? Kaya, hindi, I mean po yung mga kapamilya mo, mga kakilala nyo dito sa Pilipinas, mas maganda po yung kilala nila yung mairirito sa iyo ba? Paano naman po, hindi naman po ako nag-i-stay ng matagal sa Pilipinas. Kaya wala pa po akong Diyan po, Italiano. May mga manliligaw po ba kayong Italiano? Marami pong manliligaw. Pero ang gusto ko po yung magtutotoo. Sige. Pag may... po ang galing ng mga Italiano, manliligaw, i-date ka, gano'n, tapos hindi ka naman tututuhanin, tinikman ka lang. Office na, no? Tikman lang pala, no?
ganun na rin po pala sila dyan. Ay, ganun po ang karamihan dito. Yung mga nagpe-friend request, minsan po ina-accept ko yung friend request. Sabi ko, ang gwapo nito. Eh, minsan sasabihin, ipakita mo nga yung ganito, ipakita mo nga yung... No. Ganun po ang karamihan sa mga lalaki. Na mga puti, ganun po. Lalo na po yung may mga edad na. Pero ma'am, hanggang tingin na lang yung mga yan. Hanggang sa isip na lang. Pero siguro yung... Pero hanggat pinanunood po yung, kumbaga, pinakita mo dede mo, pinakita mo ano. May ginagawa po sila. Anong ginagawa? Ini-enjoy po nila yung kanilang pututoy. Pero pag may edad na, sigurado, pag maraming bisyo, pag may edad na, mga pag 70, wala na yan, ma'am. Oo, hanggang tingin na lang talaga, no? Sila ng gano'n na nakikita nila kahit hindi, kung sa kuwan sa isip na lang. Sa isip na lang, Hindi yung isip niya yung mata niya. Sige, pag sakaling meron pong makapagpanood po nito na yun po yung gusto mo, yung seryoso, totoo sa'yo, at gusto ka kausapin, ila-line up ka na lang namin. Opo. Sige. Sige po. Maraming salamat. Ako yung laging nanonood kahit nga sa gabi pinanonood ko yung mga minsan. Kagabi ang dami kong kami message doon sa babae laging nakaganoon. Saan doon? Oo. Yung nasa... Ay, tinatakpan yung mukha, yung bibig, yung may dimple. Sabi ko, hindi ka naman bingot. Bakit matatakpan yung bibig mo? Baka daw mga makakilala. Sabi niya, naiyak daw siya. Ay, ambot. Kasi alam naman nilang public yan, tapos iya pa. Bakit siya sumali kung takot siyang gano'n? Sige. No? Maraming salamat. Anong oras? By the way, ma'am, anong oras po dyan? Anong oras ngayon? Ay, dito po, ano bang oras na ngayon dito? Yung relo po ay... Yan, namatay. Yun lang. Libing na natin. 9 o'clock ng umaga po. Papasok na. Oras na ng pagpasok. Okay, sige. Martes, Webes na rin. Araw na rin ng Webes ngayon. Opo. 6 hours po ang ating gap. Sige. Maraming salamat ha. Good luck po. Pag may na lang, keep open na lang ang linya para anytime pwede po kayong maisa lang. God bless. Likewise. Kapogan, Sir Jay. Thank you. Nawawala yung aking lungkot pag ako nanonood ng programa. Ikaw lang yung tinitingnan ko. Sige. Maraming salamat ha. Okay, thank you.